ang BI na dapat po nagbabantay ng borders natin, nalusutan po kayo. No? Paano kayo nagkita ni Cassandra sa ano? Magkakilala talaga kayo ni Cassandra? Ito sa Malaysia. Oh, magkakilala talaga kayo? O sa Malaysia. Doon lang kayo nagkakilala sa Malaysia? Yung nasa Pilipinas, alam ko lang yung pangalan niya, pero hindi ko siya kita. Oh, pero kilala ni Alice? Si Cassandra? Siguro. Hindi, paano kayo nagkita sa Indonesia, sa Malaysia? Sa Malaysia. Oh, paano kayo nagkita? Si Wesley ang sa kanya. Ang tawag sa kanya. Ang tawag? Tapos saan kayo nagkita? Sa Malaysia. Nasaan nga doon? Hindi ko alam yung lugar po. Oh, Hindi ako bisa doon. Nung nagkita kayo ni Cassandra, kasama na si Alice. Thank you, Madam Chair. Sheila, di ba sabi mo, tatlo kayo umalis, sumakay ng bangka, maliit na bangka, tapos malaking barko. Po. Tapos nakarating na kayo sa Malaysia. Po. Tama? Ngayon, ang tanong ko, nasa na kapatid mo? Hindi ko po alam. Di ba sabay-sabay kayo nandun? Opo. Tanggalin mo nga yung mask mo, ayan. Bakit hindi mo alam? Tatlo kayo yung naglanding sa Malaysia. Bakit hindi mo alam kung nasa na yung kapatid? Kami. Ha? Yung huling hiwalay kami. Yung? Last, sa Indonesia, hiwalay na po kami. Sa Indonesia, naghiwalay kayo? Opo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20? Ng August? Opo. So, dumating kayo sa Indonesia kailan? 18 ata. 18. August. August 18. Tapos, pumunta kayo sa kailan? Sa Indonesia, 18. Dumating kami. Oo. Kailan kayo naghiwalay? 19 o 20. 20 yata pa. Saan siya nagpunta? Na po. Saan siya nagpunta? Wala siya sinabi. Oh, wala siya sinabi. Wala po. Basta-basta lang umalis. Sabi lang niya sa akin, hiwalay na muna ate. Tapos tanong ko siya saan siya punta. Sabi niya sa akin, wag daw ako alamin. Huwag daw alamin. Opo. Sino kasama niya? Si yung kapatid mo lalaki? Opo. Wesley. Opo. Magkasama yung dalawa? Iwalay din po. Ay, walay. Iwalay kayo tatlo. Opo. Ay, ikaw? Saan ka na punta? Kasi Singapore, kaso mo na outlook, nahuli ka na, gano'n. Opo. Ha? So, hindi mo alam kung nasa na yung Hindi ko po kapatid mo? Okay, hindi. Ano telephone number niya? Hindi ko, nagtatawagan kayo. Wala, hindi kayo gumagamit ng cellphone? Wala missing. Ha? Wala kang missing call. Hindi kayo nagtatawagan. So, nung sinabi niyo, maghiwalay na tayo ate, wala ka ng contact? Wala po. Pati doon sa kapatid mo si Wesley? Si Wesley, hindi ko alam sa kanila. Sa akin, wala po. Kahit si Wesley, hindi mo na nakakausap? Hindi. Simula yung huli hanggang ngayon, hindi pa kami nakausap. Simula na nahuli ka? Opo. Sigurado ka, hindi mo alam kung nasa yung kapatid mo si Alice? Ha? Sure ako. Hindi ko po alam. Ha? Hindi kayo nagkakausap, ha? Hindi po. Hindi mo alam kung sa Singapore. Bakit ka sana pupunta sa Singapore? Saan? Siya mo, pupunta ka sana sa Singapore. Babalik kami sa Singapore sana, tapos balak kami diretso sa Hong Kong. Sino kayo? Kayo, ni Alice? Kami nalwali, Wesley. Ano si Alice? Hindi ko alam. Kasi hiwalay na po kami. Saan mo pati si Wesley hiwalay kayo? Sa Indonesia, hiwalay kami. Ha? SP Pro Tem, kung pwede lang ako magdagdag at this point, no? Bago natin, meron akong i-attend to sana na motion kanina or request, no? Ni attorney. Pero just to point out, Miss Sheila, sabi nyo sa Indonesia, hiwa-hiwalay kayo. Pero may impormasyon po kami na dun sa Batam, Indonesia, si Zhang Jie, nag-book po siya ng 4 na kwarto dun sa Harris Hotel. So parang hindi siya para sa hiwa-hiwalay na tao, para sa isang grupo ng 4 na tao. Okay? Just pointing that out. Kasi kontra dun sa sinasabi mong magkakahiwa-hiwalay. Salamat, SP Pro Tem. Before I bring this to Miss Sheila, tatawagin ko si Sen Joel. Pero i-note ko lang kay Commissioner Tansico sa BI, sir, sa lahat ng mga
teoryang sinasabi ng iba't ibang ahensya, alin man eventually yung mapapatunayan ninyo, mapapatunayan natin ang naging totoong rota at paraan ni Mayor Alice Palabas. Sa kabila nung sinabi nyo nung isang nakaraang hearing namin, sinabi nyo sa amin ni SP Pro Tem na andito pa si Alice Go, hindi nyo pa lalabasin ang Pilipinas. Lumalabas po na ang BI na dapat po nagbabantay ng borders natin, nalusutan po kayo. No? I have to return to that later. So before I bring the discussion toward Ms. Sheila, Sen. Joel, if you please. Thank you, Madam Chair. Just to follow up, Ms. Sheila, pwedeng patanggal kung okay lang. Ms. Sheila, kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi... Sorry po, hindi ko masyado intindi. Hindi. Kasi ang sabi nila, hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa mag-ride ng Pantalan, yung maliit na boat na binabanggit mo, no? Yun yung paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. So, muli, totoo ba na ikaw ay galing sa farm bago ka pumunta sa Pantalan? Yes po. Kasi wala ring rason bakit ka magsisinungaling kung saan ka galing, no? So, Opo. ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Ang tanong ko sa'yo, gaano ka katagal dun sa farm, kayong tatlo, bago kayo umalis? Ako, lang yung araw lang yun. So, yung araw na yun, galing ako sa Bulacan. galing kang Bulacan. Tapos, pumunta ka dun sa farm. Opo. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. Oh, so silang dalawa nandun na. Opo. Matagal na ba sila doon? Una, hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi ko alam kung una sa galing o kaya sa farm palagi. Hindi ko sure. Kasi... Basta dinatnan mo lang sila. Opo. So, pero, doon na sila kaya natulog? Siyempre, malalaman mo yun kung doon na sila natulog nung gabi na yun. Yung gabi, hindi ko, kasi yung araw yung dating ako, yung gabi na yun, umalis po kami. Opo. Pero sila Alice tsaka si Wesley, doon sila natulog nung gabi na yun. Hindi, yung gabi, sabay kami Alice po. Yeah, pero nung dumating ka, di ba, sabi mo, dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice at saka si Wesley nandun na, di ba? Opo. Silang dalawa ba? Matagal lang nandun sa farm? Natulog sila nung gabi na yun? Siguro. Kasi hindi ko kasama eh. Hindi mo man lang alam. Ngayon, ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, di ba? Aalis ka ng gabi. Marami kang dalang gamit. Kasi kung tatagal ka, wala kang dalang gamit. So, ang plano mo, doon ka na lang bibili. Mag-shopping ka kung saan. Wala. Una, hindi ko alam. So, wala kang dalang damit? Wala. Wala, okay. Sige, nung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong? Hindi naman sa bawal, hindi siya sinabi sa akin kung saan punta. Ikaw, sasakay ka dun sa van, hindi mo kakilala yung sasakyan mong van? Hindi. Hindi mo alam saan ka pupunta? Hindi po. So, handa ka na kahit saang lupalop ng daigdig, sasamahan mo siya. Kahit impyerno, samahan mo siya. Okay. So, ngayon, sumakay ka dun sa van, wala kang kinakausap, yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? Tatlo kami, tapos may lalawa sundo sa amin. Tatlo kayo, isang driver. Opo. Pang-apat yung driver. May isa pang tao dun? So, 5 kayo dun sa van na bumiyahe ng 5 oras. Hindi ko sure kung tama 5 oras kasi hindi ko matala. So, yun na. Tapos sumakay na kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta, ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin. Huwag daw ako tanungin. Basta samahan mo lang. So, yung buong panahon na yun, 5 oras sa van, tapos yung sa boat, mahaba din yun, bago ka makarating sa malaking boat. Hanggang dun sa malaking boat. Pagdating ng lugar, at saka alam ko kung saan lugar. Sa daan, sa dagat, hindi ko alam. So, saan lugar ka ang nalaman mo? Chinese name, sabi ni Wesley, Siempenna. Ano yun? Siempenna? Siempenna. Siempenna. Chinese name ang sabi sa akin. English, hindi ko alam. Yung lugar? Yung lugar, yung dumating namin. Yun yung pinagdatingan nyo dun sa maliit na boat? O sa... Sa
bago malaki, mayroon pa isang maliit. May sunto sa amin. So, dalawang maliit na boat bago sa malaking boat. Sa isang maliit ang boat, tas malaki, tas maliit. Ah, okay. So, mula sa van, maliit na boat, malaking boat, and then maliit na boat. Opo. Okay. So, alin lang yung alam mong lugar dun sa mga points na yun, no? Mula dun sa van, sa farm, pumunta dun sa isang lugar, may alam ka dun? O hindi pa rin? Saan yung alam mong lugar? Nalaman mo? Dadating na ako sa Sienten na. Yung mismong sa ibang bansa na. Doon lang ang alam mo. So, the whole time, hindi ka nagtatanong, hindi mo alam. Sabi ni Alice, wag daw ako alam ni Okay. basta. Ito yung tatanong ko sa'yo, Sheila. At sana magsabi ka ng katotohanan kasi ang bait naman natin sa'yo eh, no? Habang nagbabiyahe kang ganun, syempre meron kang iniisip na meron akong kakilala, si Mayora, may kakilala na itatawid kami. Diba? So, meron ka bang nakita, nakausap sa telepono, sa personal, na tumutulong kay Alice at sa inyo? Para yun kasi magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na, oh, hindi talaga ako mapapahamak, meron kasing tutulong sa amin. Siyempre, aalamin mo yun. Miss Sheila, bago mo sagutin yung tanong ni Sen Joel, yung binanggit mong lugar na Siempen na Chinese name, may pinakita sa akin si Sen Sherwin, no, na research. Yan ba ang pangalan ng Sipadan Island sa Sabah? Hindi ko alam kung yun ba yun. Basta tanong ko, sinabi ko, saan na tayo dito? Saan ba tayo? Ang sabi sa akin, Siempen na. Okay, so at least we know yung Chinese name na Siempen na. Opo, Chinese name. Okay, so pakisagot yung tanong ni Sen Joel and then may tatanong din ako sa inyo. Sa van, mula dun sa maliit na boat, sa malaking boat, sa maliit na boat, meron ka bang nakita, nakausap ni Alice, narinig, kausap sa telepono na pagbibigay kasi sa iyo yun ng lakas ng loob na kahit pa paano may mag-aalaga naman sa atin. Hindi naman Nakatingin ako sa dagat kasi hindi na pwede kaming open ng phone. ng phone. So, hindi siya tumawag sa telepono. Hindi po. So, sino yung nakausap niya? Yung buong halos isang buong araw na nagbabiyahe kayo? Wala. Wala siyang nakausap? Wala. So, nung iniwan kayo ng driver ng van, sumama ba yung isa pang tao? O yung kayong tatlo lang yung sumakay? Kayong tatlo lang, sumakay dun sa maliit na boat. Tapos dun sa pagsakay nyo dun sa malaking boat, kayong tatlo lang din. May tao doon sa taas. Sa boat. Sino yung mga nakita mong tao dun sa boat? May nakausap ka bang iba? Wala po, basta diretso lang kami. Wala kayong kinausap? Kayong tatlo lang nag-uusap? Walang ibang kinakausap? Wala po. Mula dun sa malaking boat, sa maliit na boat, wala pa rin? Wala. Binasundo lang kasi sa amin. Hindi kayong kakausap? Sabi kasi, bang napupunta yung boat? Opo. Wala kayong kausap? Wala. Basta sunod lang Sakay lang kayo ng sakay? Opo. Parang hindi naman yata makatotohanan yun, Sheila. Kasi wala kang kausap. Kunyari, ako yung nagmamaneho nung boat. Kung mga may usap, sumakay lang ako. ang usap niya, kung mga sunod lang yan sa kanila, ganun lang, wala na iba. Sasakay lang kayo? Opo. Para mahirap po paniwalaan. Sige, Madam Chair, thank you. Madam Chair, Salamat, Sen Joel. Follow-up question muna. Actually, may mga tanong ang Chair sa inyo. Isama nyo na yung naikwento nyo so far kay Sen Joel, no? Ikwento nyo sa amin, paano yung naging buong biyahe nyo mula dito sa Pilipinas hanggang makarating kayo sa Batam, Indonesia. Ms. Sheila. Paano po? Mula dito sa Pilipinas, ang naikwento nyo so far sa amin, nakarating kayo dun sa Siempen na ayon sa pagkakaalam namin, yun ay Sipadan Island sa Sabah. Paano kayo pumunta mula dun sa Siempen na sa iba pang mga lugar hanggang paano kayo nakarating sa Batam, Indonesia? Yung huling lugar kung saan kayo nakuha at naibalik dito sa Pilipinas. Pakikwento sa amin. So, punta kami unang Malaysia. Okay. Tapos ang sunod Singapore. Okay. Tapos Malaysia, Singapore. Tapos sunod Indonesia. Okay. So, yung pagpunta nyo sa Malaysia,
yan yung kwento nyong nakarating kayo sa Siem Pen na. Opo. Okay, so kaya lalong namumuo sa isip namin na si Patan Island ngayon, Sabah. Oo, dahil yun, okay lang. Sinasabi ko rin lamang sa inyo. Mula Malaysia, paano kayo pumuntang Singapore? Plano po. Eroplano. Sinong tumulong sa inyo para makasakay ng eroplano? Sinong nag-arrange para makarating kayo sa Singapore? May isang babae. Sino po yun? Hindi ko kilala. Hindi nyo kilala. Sumakay kayo ng Singapore Airlines? Hindi ko alam kung ano airlines. Basta airplane. May check ata siguro sa ano yun. Yes, ma-check po namin. Gaya ng nabanggit ko kanina, dear colleagues, itatanong ko po sa BI at sa NBI yung kopya at yung original ng passports ni na Miss Sheila at Guo Huaping, kasama po yung mga stamps. Ipapakita po natin ito dito. Opo. At meron na pong kopya ang komite. So, mula Singapore, paano kayo pumuntang Batam, Indonesia? Ferry yata. Yung malaki na. Okay, sumakay kayo ng ferry na malaki papuntang Indonesia, papuntang Batam sa pagkaalam namin. Just to follow up yung bananggit niyo po, no? Nung dumating kayo ng Malaysia, wala kayong passport na pinatatakan o kung ano man, kung galing Pilipinas, wala kayong pinuntahan, walang sumundo sa inyo na immigration, walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo, teka lang, bawal muna pumasok dito, i-check muna namin, ikaw ba talaga si Sheila Go? Walang ganon? Wala po. So, paano yun? Basta may yung isang babae siyang bahalalahan. So dun mo binigay yung passport nyo sa babae na yun. Siya rin yung babae na yun na tinuturo mo na tumulong sa inyo na nag-arrange nung flight nyo from Malaysia to Singapore. Opo. Siya din, the same person yan. Isa lang na babae. Yun lang po, babae. Okay, thank you, Madam. Thank you, Sen Joel. And Miss Sheila, yung babae yun ba ay Pilipina ba siya? China ba siya? Ibang nationality ba siya? English ang ano niya, kaya hindi ko makuha. English ang salita niya. Puti ba siya o Asian? Yung tama lang, parang tayo. Parang tayo lang. Siya ba ay Malaysian? Hindi ko sure lang kasi hindi namin tanong. Tapos English lang ang ano niya, language niya. Tapos parang tayo lang din yan yung kulay. O siya ba ay Singaporean? Hindi ko alam talaga. Alright. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Siem Pen na, kasama mo si Mayor Alice at si Wesley. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Hindi, di ba? Hindi po. Okay. Mula Malaysia o Siem Pen na, papuntang Singapore, kasama mo pa rin si Mayor Alice at si Wesley. Opo. Kasama niyo rin ba si Cassie Leong? Si Cassie, kita namin sa Malaysia. Nakita niyo siya sa Malaysia at kasama na siya papuntang Singapore. Okay. And mula Singapore, papuntang Indonesia, na sumakay kayo ng ferry, magkakasama kayo sa ferry ni na Alice, Wesley at Cassie. Hindi po. Hindi. Sino ang kasama niyo sa ferry? Ako, si Cassie, tsaka si Alice. Okay. Hindi nyo kasama si Wesley sa ferry papunta. Nauna po si Wesley. Nauna si Wesley sa Indonesia. Okay. Tapos, ano ang ginagawa nyo sa Batam? Para saan kayo pumunta doon? Kasi ang sabi ni Wesley, boring na siya. Tapos gusto niya, boring na siya. Wala siya ginagawa. Boring. Tapos, gusto niya pasyalan ganon. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam. Tapos, okay. Ngayon, sunod kami. Saan kayo sa Batam na-capture ng mga otoridad ng Indonesia? Saan doon? Saang lugar doon sa Batam? Hindi ko alam ano lugar. Basta alam ko yung hotel namin is Haris. Yes, your hotel was Haris. Sa hotel ba kayo nahuli or sa ibang lugar sa labas? Sa immigration ng Batam Sa immigration kayo nahuli? Doon sa ferry, pasakay kami. Yes. Doon po kami. Doon kayo nahuli sa ferry, nahuli ng immigration ng Indonesia. Papuntang Singapore. Papunta sanang Singapore, pabalik ng Singapore. Okay. So, nahuli kayo ng immigration ng Indonesia. Okay. I think this is a... Yes.
Okay, timing. Thank you sa... Ito po yung kopya mula sa BI or ito yung original mula sa NBI? Commissioner... Copy from BI, ma'am. Copy po ng BI. So, nakikita po natin dito ang passport ni Ms. Sheila Lialgo at nakastamp, entered Sabah. So, tama po. Ang ipinakita ni Sen. Sherwin sa akin, Malaysian immigration yan, pero yung Siem Pen na ay mukhang Sabah nga sa pagkakakilala natin, or particularly si Padana Island. At may nakastamp na rin dun sa kabilang page, deportation. I suppose yan po ay mula na sa Indonesian immigration. Tama po, Commissioner Tansingco? Yes, ma'am. Nung after mahuli sila. Okay po. And may ganito rin po kayong mga kopya ng photo page at saka stamps ng passport ni Alice Lialgo or Guo Huaping, Commissioner. Kay Sheila lang po at saka kay Cassandra. And kay Cassandra Leong. Alright. Madam Chair, isang question lang kay Miss Sheila. Gamit mo lagi yung Philippine passport mo? Opo. Hindi yung Chinese passport? Hindi po. Pero dala-dala mo rin yung Chinese? Madam Chair. So, dalawa yung gamit mong passport. Thank you. Salamat, Sen. Joel. Ipa-follow up ko yan tungkol sa dalawang passports, Philippine and Chinese. SB Protect. Thank you, Madam Chair. Sheila, kasi kanina sinabi mo galing, bago kayo sumakay ng maliit na bangka, galing kayo sa farm, tinawagan ka ni Alice. Sinabi ni Alice sa'yo, samahan mo ako at may pupuntahan tayo. Bakit dala mo agad ang passport mo? Nasa kanya eh. Nasa kanya yung passport mo? Saan nasa kanya yung passport mo? Kasi pinsan may kailangan siya, mga ID, may hindi ko alam. Nasa kanya. Ano? Nasa kanya po yung passport. Bakit nga lagi nasa kanya yung passport mo? Bakit di mo hawak? Ano yung passport na nasa kanya? Yung Philippine passport o yung Chinese passport? Parehas po. Parehas? Siya may hawak po. Kasi yung Chinese passport, hindi naman ako gamit eh. Tapos yung Philippine passport kasi minsan may kailangan ID na kailangan gamit, kaya nasa kanya po. Lagi nasa kanya? Yung kay Wesley, nasa kanya rin? Hindi ko po alam. Paano kayo nagkita ni Cassandra sa magkakilala talaga kayo ni Cassandra? Ito sa Malaysia. Magkakilala talaga kayo? Sa Malaysia. Doon lang kayo nagkakilala sa Yung Malaysia? siya nasa Pilipinas, alam ko lang yung pangalan niya, pero hindi ko siya kita. Pero kilala ni Alice? Si Cassandra? Siguro. Hindi, paano kayo nagkita sa Indonesia, sa Malaysia? Sa Malaysia. Paano kayo nagkita? Si Wesley ang sa kanya. Ang tawag sa kanya. Ang tawag? Tapos saan kayo nagkita? Sa Malaysia. Nasaan nga doon? Hindi ko alam yung lugar po. Hindi ako bisa doon. Nung nakita kayo ni Cassandra, kasama na si Alice? Opo. So, nakilala mo na si Cassandra. Anong pinag-usapan ninyo? Usapan sa... Nila Alice tsaka ni Cassandra. Anong usap-usap nyo? Kami? Wala ko itong kwento. Kumusta? Gano'n po. Kumusta lang? Wala na iba? Wala po. Tapos, saan na pumunta si Cassandra? Magkasama na kayo? Opo. Pareho kayo nahuli, di ba? Opo. Opo. So, ngayon, di mo po na alam kung nasa kapatid mo? Hindi po talaga. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat, SP Pro Tem. So, balikan natin yung, bago yung dalawang... Okay. Sige. Bago natin pag-usapan, Ms. Sheila, yung dalawang passports ninyo. Meron kasing conflict sa ilan sa mga naging sagot nyo so far. Ulitin ko lang, anong petsa kayo sinundo sa farm? Dito sa Pilipinas pa lamang? July, pero hindi ko sure kung ano po. Bandang July 14 kaya? Kalagitnaan ng buwan? Or anong araw sa July? Siguro first week o... First week. Hindi ko sure talaga yung araw. So, okay, hindi ko matanda. Baka first week ng July. So, may conflict kasi dito sa ito, passport, stamp, July 18 ang arrival sa Sabah.
parehong petsa nung pagpunta nyo mula Bali papuntang Kuala Lumpur sa Malaysia. So, kung first week July kayo sinundo sa farm, anong ginawa nyo in between? Sigurado nyo first week July kayo sinundo sa farm? Hindi kaya second week? Hindi po. First week talaga? Sige, alam ko. Mas na bubuo sa isip mo yan, sa alaala mo yan. Oo nga yun yung tanong nga colleagues. Yes. So, baka hindi lang 3 araw ang unaccounted for, baka more. Pero, we will get to the bottom of this. Sige, for now, balikan po natin yung 2 passports nyo. And just to confirm, dumaan kayo sa immigration sa Sabah? Tama ba? Hindi ko alam kung saan po yun. Okay, kasi yun yung lumalabas dun sa stamp sa passport nyo. Dahil July 18, entered Sabah. Okay? Alright. So, sabi nyo nga, meron kayong 2 passport. So, pero bago nun sa passports, kaano-ano mo ba talaga si Alice Gu? Sabi daddy ko, kapatid. Sabi ng daddy mo, kapatid. Sabi ni daddy mo, hindi mo sigurado kung siya ay kapatid mo? Kasi hindi siya tunay ng tatay ko. Hindi siya tunay na Tatay. anak ng... Yung kinikilala mong tatay ay hindi mo tunay na tatay. Opo. Sino po ang tunay na tatay nyo? May na po. Pwede hindi ako sasagutin kasi... Okay, dahil? May kaso na po ako. Dahil may kaso kayo. Okay, in the meantime, pwede niyong tanungin yung abogado niyo na resource person din, anong payo nila. Inonote ko na lang na hindi pa nasagot itong tanong na ito at kung posible ay babalikan ko na lang later. Tanungin niyo muna yung abogado niyo. Tanungin ko na lang yung passport. So, tama po na meron kayong parehong Chinese passport at Philippine passport. Opo. Tayo, opo. Correct. Ako. Okay. Pero aware ba kayo na sa China, hindi pinapayagan ang dual citizenship? Paulit? Yes, sa China, hindi pwede ang dual citizenship. Sa China, hindi pwede na may hawak kang passport nila and at the same time, may hawak kang passport ng ibang bansa, tulad ng Pilipinas. Pero even as late as itong taong 2022, nagsinungaling kayo sa Philippine passport application nyo kasi na sinagot nyo doon na hindi kayo foreign passport holder at that time. Kahit na meron pa kayong at that time active Chinese passport na in-issue ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. And Miss Sheila, ginamit niyo po yung Philippine passport nyo para makalabas dito sa bansa natin. Kaya yung tanong ng citizenship nyo ay material din po sa hearing po namin ngayong araw. Sino po ang tumulong sa inyo na makuha yung Filipino citizenship nyo? Hindi ko po alam. So, ito kaya ay parehong tao na kumuha ng fake citizenship naman ni Alice Guo at yung ibang mga kapatid niya? Hindi ko po alam. Hindi ko alam. Paano nyo namalayan na nasa Pilipinas kayo? Anong first memory nyo? Paano kayo na nakarating dito? Kasi ayon sa records, 2001 pa lamang andito na kayo sa Pilipinas. Opo. So, anong alaala nyo sa panahon? Paano kayo unang nakarating dito sa Pilipinas? Galing China? I'm asking you, sinasabi nyo ba sa akin, galing kayong China nung panahon yon 2001? Okay. Bakit kayo pumunta dito sa Pilipinas? Sabi kasi ni Daddy, tulungan ko raw siya ng business niya. Okay. Ngayon, sa 2005, Miss Sheila, tulad ni Alice, yung inyong delayed registration of live birth ay final. At final ni Angelito Guo. Opo. Yung parehong taong nag-file sa late registration ni Alice. So, 2005 yon. Ngayon, as early as 2008, ginagamit nyo na yung Philippine passport na yon para mag-lakbay. So, anong dahilan
nag-create ng Filipino identity para sa inyo? Sorry po, hindi ko maintindihan po. Oo. Ano yung dahilan na kailangan kumuha ng Filipino citizenship para sa inyo? Para sa akin kasi, bigay sa akin ni Daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa travel o yun na ang gagamitin mo. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, sa China din kayo ipinanganak? Opo. Kayo. Okay. Alright. Ngayon, Miss Sheila, meron akong gustong ipakita sa inyo. Ito po, nakikita nyo. Itong babae nito, registered siya bilang Sheila Guo sa NBI database. Registered po siya noong November 3, 2005. Habang iniintay natin, Miss Sheila, in effect, nung sinabi nyo sa akin na hindi kayo dito ipinanganak, kundi sa China kayo ipinanganak, at pumunta kayo rito sa Pilipinas noong 2001, ang nakalagay po kasi dito ang nakalagay sa birth certificate nyo, dito kayo ipinanganak. Opo. So, inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo. Hindi ko po lang kasi yung bigay ni Daddy sa akin. Okay. So, pinopoint out ko lang, no, na yung nasa birth certificate na dito kayo pinanganak ay hindi katulad nung sinabi nyo sa amin ngayon na hindi kayo dito pinanganak, kundi sa China. Tingnan po natin itong Sheila Guo sa NBI database noong November 3, 2005. At kaya ako gustong ipakita sa ating lahat, pati sa inyo, Miss Sheila, ay dahil nakakapagtaka, 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City, ang address, sakto sa address, yung iba pang Alice Go, na hanggang ngayon ay hindi pa mahanap kung nasan yun. Tapos, November 3, 2005 din nag-apply yung Alice Go na yon ng NBI record. Kasabay nung isa pang Sheila Go na ito na na-register sa NBI database. Parehong petsa, November 3, 2005 din nag-apply. The day before that, or November 2, nag-file si Angelito Guo ng delayed registration of birth ninyong dalawa ni Alice Guo. So, ipa-flash lang po namin kasi gusto kong itanong sa inyo kung kilala nyo kung sino yung dalawang babaeng Guo dyan po sa NBI database. Ayun po. Imagine, ito po ang Sheila Leal Guo ng 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City na nasa NBI database. At ang date of application, November 3, 2005. Parehong-pareho ng date of application nung isa pang Alice Guo na pinakita din namin kay Mayor Guo nung hearing naman ng Committee on Women na ibang-ibang mukha kay Alice Guo. Ito yung parang isa pang Alice Leal Guo. Parehong address nung isa pang Sheila Guo, 138 Kalanchaw Street, Project 8, Quezon City. Parehong di umano, taga-Tarlac, pero ibang-iba sa mga mukha ninyo ni Alice Guo. Kilala nyo ba, Miss Sheila, itong dalawang Guo na to? Hindi po. Hindi nyo sila kilala. So, nadadagdagan, hindi nababawasan yung misteryo ng kung sino yung ito pang isang Alice Guo. Tungkol pa rin sa mga magkakaparehong address tulad dito sa dalawang aplikasyon sa NBI ng ibang mga babae Guo. Bago kayo umalis ni Alice at
dun sa farm? Magkasama ba kayong nakatira doon ng matagal na panahon? Hindi po. Ganong katagal lamang? Hindi kaming sama sa bahay eh. Meron ako iba, sarili na tira. So, hindi kayo sa Hindi po. farm parehong nakatira? Hindi po. Okay. And then, sino ang kasama ninyo, Miss Sheila, sa farm? Sa farm, si Alice tsaka si Wesley po. Sino po? Si Alice tsaka si Wesley. Ah, okay. So, si Alice ay nandun nga. At si Wesley sa farm. Ganong katagal kayo ni na Alice at Wesley nandoon? Matagal na eh. Maraming taon na po. Ilang taon na? Yung simula ko punta dito, nandun na siya eh. Mula 2001? Opo. Okay. And si Wesley mula 2001 din? Huli na ata eh. Huli na? Opo. Bandang anong taon na? Hindi ko matandaan eh. Okay. May iba pa bang mga taong bumibisita sa inyo doon? Sa farm? Kasama sa bahay nila? Or bumibisita, hindi nakatira din doon pero Hindi ko bumibisita alam sa eh, inyo kasi ron? hindi lang ako punta sa farm. Akala ko sabi nyo sa farm kayo nakatira ng maraming Ako taon. hindi. Okay. Sila. Ako. Iba ang Sa Bulacan na po. sa Bulacan. Okay. Madam Chair, just Yes, to Senator. clarify pag sila sinasabi mo yung farm, kasi ang dami yung farm, masyado kayong mayaman eh, meron pa kayo sa Bulacan. Pag sinasabi mong farm, Banban yan, no? Opo. Yun lang yung Opo. sinasabi mong basta farm, Banban. Opo. Tapos saan ka sa Bulacan? Sa Tira Manila. Marilao. Oh. So dun yung warehouse na malaki na yun, dun ba? Hindi, iba pa. Warehouse? May warehouse kayo dun sa may Marilao eh, na Hindi ko alam. hindi mo rin alam. Alam mo, Sheila, gusto kong sabihin sa iyo to, no? Gusto ka namin kasi nagbabanggit ka, feeling namin, nagsasabi ka ng katotohanan. Pero syempre, gusto namin maintindihan mo na yung pag sinasabi mong hindi mo alam, kasi... Hindi ko po talaga alam. Kaya nga. Kaya sabi gusto ko, ko na maintindihan mo na hindi po pwede na hindi ko lagi alam, tapos hindi mo alam, makukulong ka na, hindi mo alam, nadidiin ka na. Wala Kaya nga, kaya nga, mas maganda na alam mo yun. Kasi kunyari, hindi mo hawak lagi yung passport mo. Kung ano yung gawin ni Alice sa passport mo, hindi mo alam. Nagbe-break na kayo ng mga batas. Maliwala ako sa kanya eh. O kaya nga, pero hindi mo alam kasi nagbe-break na kayo ng mga batas. Kasi, yung certificate of Sa life totoo birth lang mo. po, mahina talagang loob ko. Kaya, sabi ko pag may na hindi kailangan ko alamin. Ayaw mo Hindi, alam. ayaw ko alamin. So ayaw mo nang alamin kahit na tinutulak ka na sa kumunoy. Hindi siguro. Hindi, ito na to yung passport mo, binoktor ninyo. Yung passport kasi bigyan ng daddy. Kaya nga. Kaya hindi din ko alam kung ano. Kunyari, binigyan kita ng droga ngayon, ilalabas mo dito. Sasabihin mo, hindi mo rin alam. Ano yung droga? Hindi ako. Drugs. Makukulong ka, di ba? Hindi po pwede lagi na hindi mo alam. Pero talaga, hindi ko Kaya nga, pero gusto nung maintindihan mo, pag sinabi mo hindi mo alam, merong karampatang parusa yung gumagawa ng criminal activities, yung kriminalidad. Kunyari, yung passport mo, yung certificate of life birth mo, itong 18 Congress, itinaas na ng parusa ng Kongreso yung tinatawag na perjury. Kaya, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, pwede ka pa rin na maparusahan. Gusto ko lang maintindihan mo yun, no? Na pag sinabi mong hindi mo alam, kaya nga, dapat maintindihan mo yun. So, itong mga nangyayari na ito, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Okay? Naintindihan mo yun, no? Sheila? Hindi mo ba rin naintindihan? Hindi po. Kasi hindi ko alam eh. O kaya nga. Totoo naman eh. Kaya nga, kahit na totoo na hindi mo alam, Sheila, kahit totoo na hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin kasi mali yung ginagawa. Bawal yun. Kasi ginagawa mong kalokohan itong gobyerno ng bansang Pilipinas. Kahit na sabihin mo hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Yun yung gusto kong maintindihan mo. Kaya gusto kitang tanungin, one last time, sino yung, hindi ko naiisip na ikaw o si Alice, ikaw ang gagawa nitong mga lahat na itong kalokohan sa Pogo, yung mga torture chamber, yung mga money laundering. Hindi mo nga alam eh. Pero may nakikita ka na tao, kilalang tao,
na alam mo na nagmamando, sila yung nagsasabi, sila yung nagpapagalaw sa inyo, ni Sheila, ni Alice, at ng mga kasama mo. May kakilala ka ba? Meron kang nakikita? Na tao na pwede mong malaman na sila yung talagang nagmamando nitong operasyon na ginagawa ninyo. Hindi po. Simple lang ang buhay ko. Ang buhay ko lang, embroidery lang po. Hindi simple yung buhay mo kasi... Kasi, opo, yun lang po. Kasi yung sa akin mo, wala ko alam yung totoo naman. So wala kang Pwede naman kayo magtanong sa ano ko. Hanggang doon lang ako. Pero hindi mo hinahawakan ng passport mo. Hindi mo alam kung saan ginagamit yung pangalan mo. Sabi mo. I have no further question na... Salamat, Sen Joel. Bago ko tawagin yung isa pang resource person, Ms. Sheila, para klaro lang ang tinuturing mo bang tatay ay si Go Jianzhong? Opo. Siya po. And tinuturing yung nanay, kumbaga ay si Lin Wenyi? Hindi po. Hindi. So, ang magulang nyo lamang si Go Jianzhong. Opo. Sino po yung nanay ninyo? Sa born certificate, si Amelia. Si? Amelia. Si Amelia na naman. Naku, matagal ko na pong hindi narinig yung pangalan. Sa birth certificate. Opo, pero sino po yung tinuturing yung totoong nanay? Ako po? Yes. O, sa China po. Sa China. Okay, so wala siya dito sa Pilipinas. Wala po. Alright. And, ito, bago ko tawagin yung isang resource person, aware ba kayo, Ms. Sheila, na ang Guo family daw nagbayad ng escape ni Alice, 200 million pesos daw. Ang sabi, niligtas lang yung mga totoong Guo. Aware ba kayo dito? Sorry po, hindi ko maintindihan po. May nagsasabi po na sinave lang ng Guo family ang mga totoong Guo na nagbayad daw sila ng 200 million para makatakas si Alice. Alam mo, aware ba kayo doon? Hindi ko po alam. Hindi po. Okay, before we continue with Ms. Sheila, Attorney David as resource. Just one Okay, bago kayo. Kasi Sheila, gusto ko lang ipaalala ulit sa iyo. Sabi mo kanina, tinatanong ka ni Madam Chair, sino yung nanay mo? Tapos ang sagot mo, yung nanay mo dun sa birth certificate. Kasi yun daw ang sinasabi ng birth certificate. Pero hindi yun ang totoong nanay ko. So, ibig sabihin ng Sheila, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi ang sinasabi mo, yung nasa birth certificate, hindi yung totoong nanay mo. Kaya yun yung muli, ipinapaalala ko sa'yo na hindi po pwedeng hindi mo lang alam dahil yung hindi mo alam po pwedeng magdiin sa'yo na lalo kang maparusahan dahil ikaw ay lumalabag sa batas ng Pilipinas. Gusto kong maintindihan mo lang yun. Salamat.